So eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong nakakagimbal na nadiskubre ni Pangulong Bongbong Marcos sa Metro Manila. At nako mga sangkay, pati si Vico Sotto ay nagsalita. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong matinding nadiskubre ng presidente natin na ngayon ay balitang-balita na po, no? At mismo, no, ang mayor ng Pasig ay nagsalita na nga po mga sangkay. Pag-usapan natin yan dahil balitang-balita po yan ngayon. Naku, magugulat kayo. Anyway guys, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Road to 2 million subscribers na tayo, at kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po. Eto ang nangyari. Ayon po sa report, may nabisto si PBBM sa Metro Manila. Eto, pakinggan natin. Nadiskobring nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. You see? Nadiskobring nakatenga lang at nasira pa ang mga flood control sa Metro Manila. Alam niyo, kung hindi pa naging presidente itong si BBM, hindi po malalaman yan. Kasi matagal na pong kalakaran yan. Mismo mga katulad nating tao, mga sangkay, mga maliliit na tao lang, nakikita po natin yan, matagal na yung mga ganitong klaseng kalakaran na pagpapagawa ng mga proyekto. Ngayon, si BBM, hindi po nila kayang bayaran yan. Unang-una, mas mayaman pa po yan sa pinakamayayaman sa Pilipinas. Hindi po nila kayang paikutin yan. Ngayon, kita nyo, nabisto mga flood control sa Metro Manila. Kaya pala binabaha ang Metro Manila ng ganung kabilis. Ang mga contractor niyan, kabilang sa mga kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Exclusive. Nagkakabistuhan na. Alam nyo mga sangkay, yan na nga po ang kalakaran talaga. Yung budget ng pamahalaan, hindi lamang po sa flood control, marami pa pong proyekto mga sangkay. Kinukurakot ng kinukurakot, binabawasan ng binabawasan, kickback si ganito, kickback si ganyan. So ang mangyayari, konting pera na lang ang matitira. Then, ang pagpapagawa, siguro kung ipipilit na ipagawa, matik substandard. Kaya't nababalitaan po natin, sira. Kagagawa lang, sira. Hindi man lang umaabot ng 1 dekada. Nakakalungkot, mga sangkay. Ibang-iba po talaga. Naalala nyo, mga sangkay, yung mga proyekto ni Ferdinand E. Marcos? Tingnan nyo sa paligid. Diba? PICC. Matibay. Kahit po yung, yung mga cultural center ba, kung tawagin yun, doon sa may Pasay, nakapalibot po ng mga Pasay ba, o Manila, basta doon po, mga sangkay, yung lokasyon, mga malalaking project ni Pangulong Marcos, matitibay. Hanggang ngayon, makita mo talagang ang gaganda pa rin. Yung tulay, San Juanico Bridge. Diba? Yung San Juanico Bridge. Pambihira. Napakatibay. Pero bakit dito mga sangkay, yung mga gawa ngayon, nasa panahon naman po sana tayo ngayon na high-tech na, mas advanced ang technology, pero mukhang masablay patuloy, di ba? Substandard yung mga pagpapagawa, di nga umaabot ng 5 years. Isa sa mga mayor na tumugon sa panawagan ng Malacanang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang kontrata sa flood control projects, si Pasig City Mayor Vico Sotto. Ayan na, Vico Sotto. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Alam nyo,
Matagal na po kasi yung sinasabi ni Vico Soto. At ngayon, mga sangkay, laking gulat ng lahat. Siguro, napaganon si Mayor Vico Soto sa opisina nung nakita na niya na inilabas ni PBBM, tapos kasama sa listahan yung mga nasabing nasasangkot sa katiwalian pagdating po sa mga ganitong klaseng kontrata ng mga proyekto. Sabi niya, yun ang sinasabi ko. Siguro napaganon siya. Kasi napapost po kaagad siya nun, mga sangkay. Ngayon, eto na. Sobrang nakakaano to, mga sangkay. Disappoint na malaman yung ganitong klase mga project na ginastosan ng pagkalaki-laki. Diretsahang sinabi ni Mayor Vico na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa. Ayan na. Pagmamay-ari umano yan ng naging katunggali niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. Ngayon, mga sangkay, sinong presidente na nakagawa niya na nakapaglabas ng ganyang kalaking impormasyon? Si BBM lang. Alam niyo ito sasabihin ko na sa inyo. 'Di ba ang dami pong project may mga project po si FPRRD, si Tatay Digong. Magaganda naman, mga sangkay. Ang problema sa mga mega project ni former President Rodrigo Duterte, hindi napansin, hindi nakita na may maling mga sistema, problema sa right of way, substandard yung iba. Kita nyo yung sa Iloilo, yung flyover. Flyover ba kung tawagin, o pinaka-skyway nila sa Iloilo? Nadaanan pa po ni PBBM. 2022, gagamitin na po sana, mga sangkay. Pero nung ginamit na, anak ng tokwa. Malambot di umano yung lupa. Bakit late nila na nakita, mga sangkay? Kasi nga po, pinilit lang yun. Ganyan po yung yan yung mga naging problema ng mga project, mga sangkay ni PRRD. May mga substandard. Marami po, i-research nyo na lang, marami pong mga tulay, kakalsadahan yung talagang nagkaroon ng problema. Iba kasi si BBM at si FPRRD, nakita ko naman na gusto talaga ni PRRD na makapagpatay ng maraming project sa Pilipinas. Yung problema lang, mga sangkay, hindi po hands-on. Si PRRD, hindi po tulad kay PBBM. Madetalye si BBM. Gusto niya makita yung detalye ng bawat project. Kaya nga po yung mga project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binalikan po yun ni PBBM para po siyang nag from the top, para pag-aralan kung anong sitwasyon. Kita nyo, mga sangkay, yung train na binili nila Noynoy Aquino, diba? Naalala nyo yun, 2014? Hindi po yun nagamit. Pambihira. Limpak-limpak na salapi ang pinambili. Hindi po nagamit kasi nga po, hindi tumugma. So, nakatenga. Dumaan si FPRRD, wala rin pong nangyari. Hindi na ayos. Pagdating ni PBBM na ayos. Bakit? Matalino ang presidente natin. Madetalye. Pinaayos ni BBM. Ngayon, nagagamit na yung dalawa. At may mga susunod pa na inaayos na rin. Diba, mga sangkay? At hindi lang yun. May koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Naku po. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng mga kumpanyang ito. Nasa iisang gusali lang ang St. Gerard headquarter. Pero tikom ang bibig ng mga opisyal. Sa ngayon po, sir, wala po kayong makausap dyan. Pero dito, Depende po sa advice na lang po ng management. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. Grabe. 94 million ang halaga nito. Kita nyo, tingnan nyo kung paano tayo niloloko ng mga contractors na to. Hindi naman lahat. Alam nyo, mas may tiwala pa nga po ako sa mga maliliit lamang po na walang mga pangalan ng mga kontratista. Kaysa dito sa may mga pangalan na May mga pangalan na abusado Manloloko, 'di ba? Pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Mga pandemic niyan na ginagawa na hindi nga gumagana. Kita nyo? Pandemic ginagawa yan. Kaninong panahon yun? Dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nakakalungkot, no? Dito sa mismong kinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilipat yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento Bakit bumigay? Matik, substandard. ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Ayon Grabe, no? Nagsasayang ng pera. naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila, gumagana naman ang pumping station pero hindi raw ito 24 hours na operational. Sa Quezon City naman, isa pang proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Ayan na. Tingnan nyo yung mga gawa, mga sangkay. Tingnan nyo. You see? Target sana itong makumpleto noong Mayo, pero hanggang ngayon, wala pang gamit at walang abiso. Dapat tapos na. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos at wala pa rin kaming balita kung nailagyan na ba ng makina o gumagana na ba. Ang bihira. Ganyan kalala, mga sangkay. Nang hingan namin ng pahayag ang mga diskaya, tanging ang mister lang ni Sara ang sumagot sa amin. Sabi niya, totoo raw ang sinasabi ng isang Facebook post na mga politiko ang nakikinabang sa kickback ng mga proyektong ito. Ayon naman sa DPWH-NCR, ongoing pa ang pag-iinspeksyon at kanilang audit sa flood control projects. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga pangalan pang ilalabas si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, yari kayo ngayon. May mga pangalan pa. Ibig sabihin, may mga mananagot pa dyan. Hindi, part 1 pa lang yun eh. Actually, yung part 1, nag-umpisa yan sa SONA eh. Nung SONA, nagpasabog si PBBM. Yung about nga po doon. Ang bihira, yung mga guni-guni lang na mga project, mga ghost project, substandard, kickback, kung ano-ano pa. Yung part 2, inilabas si BBM. Yung mga pangalan ng mga kontratista. Binigyan tayo ng idea kung sino yung mga politiko na may sabit. Pwede natin i-research yan. Kaya nga nadadawit po yung ibang mga pangalan dyan eh. Ng mga politicians. Pero ang pangatlong part, maglalabas si BBM ng mga pangalan. Ng mga politiko. Iyari kayo dyan. Dito talaga magkakabistuhan na. Susunod pa rin yung iba. Especially yung mga roads, mga bridges. Yun ang gusto kong mangyari. Roads, bridges. Yan na. Diyos mio, Marimar. Excited ako, guys. Eto, sobrang excited ako na malaman yan. Kasi nga po, buong Pilipinas yan. Talagang nangyayari. Yung ganyang klaseng kalakaran. Kaya nga po, nakakalungkot na ito yung bansa natin ngayon. Politicians. At itong, hindi lang politiko mati po mga, mga kontratista na kasabwat. So ngayon, marami pang susunod pala ito. Diyos mio, Marimar, part 2. Wala pa to, mga sangkay. Lahat po yan. Nagbabalita mula sa frontline. Ay, nako. Alam nyo, ngayon lamang po yan nangyari, mga sangkay. Kasi noon, takipan ng takipan. First time na nangyari, Kasi tutuusin, kasiraan to sa administrasyon ni BBM. Pero anong ginawa ni BBM? Nilabas ng walang takot. Kasi kailangan po talaga, kumbaga yung pananalita ni BBM, yun yung hinaing nating mga maliliit na Pilipino lang. Na pag may nakikita tayong project, sasabihin natin, teka lang, ang tagal na ng project na yan, bakit hindi pa rin natatapos? Pero wala tayong say, kasi nga po, sino ba naman tayo? Diba? Tapos yung iba, makikita natin, nagagawa lang ng project na yan, bakit sira agad? Diba? Sinabi ni BBM, wala tayong say, kasi sino ba tayo? Pero nung nagsalita yung Pangulo na pag ganun tayo, yun ang gusto kong sabihin. Matagal na namin nakikita yan. Diba? Ngayon lang yan nangyari. Panahon ni Tate Digong, mga sangkay, sad to say, puro takipan kasi. No? Naalala niyo si Duque. Pandemic. Era. Takipan ng takipan kasi tropa. Diba? Walang ganitong klaseng pasabog. Ang naalala ko lang na pasabog noon ni Tate Digong, yung nireal talk niya po talaga na may yung korupsyon na nananalaytay kasi nga daw nasa sistema. Nasa 1987 Constitution. Doon kumakapit. Pero itong si BBM, iba. Marcos
tingnan nyo mga sangkay, pansinin nyo kung gaano ka-systematic si BBM bago po maglabas. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Pambihira. Diyos mio marimar. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.